Nako, malaking kahihiyan to ni Auntie Claire at ng palasyo, no? Davao City, dinadalo ng mga ambasador. Alam natin kung bakit dumadalaw ang mga ambasador sa bansa natin. Napakaraming dahilan at napakaraming benepisyo nito sa isang lugar po, no? Una-una, diplomatic relation, no? Nagpapakita ng magandang ugnayan sa pagitan ng bansa at ng lokal ng pamahalaan, no? May ano kayo, diplomatic relation kayo. Bakit? Kasi nagre-research sila eh. Hindi sila tumitingin sa kasisiraan dun sa kapintasan ng isang lugar. Alam mo, ang lugar, walang perpekto. Pag sinabi mong perpekto, eh wala yun. Eh langit na yun. Di ba? Ano na yun? Katapos na ng mundo yun. Nakita mo na yung langit. Yun ang perpekto sa lahat, no? Yung heaven. Ngayon, ang lugar sa isang bansa, walang perpekto. May binabaha, may nasusunog, may nahuhuling kriminal, marami. Pero, syempre, yung mismong nasi-search nila, nangingibabaw ang Davao. Dati kasi Maynila eh. Nangingibabaw din Maynila eh. Nasi-search din nila eh. Kaya tamo Cisco, dinadalaw din ng mga capital of the Philippines kasi. Ngayon, ang Davao kasi, iba, hindi kasi, yung mga, kawawa naman yung nanlalait. Nilalait yung Davao, samantalang yung nanlalait, hindi pa nakakarating ng Davao. Subukan mo tumira sa Davao man lang kahit mga isang buwan. Hindi mo masasabi ang Davao, hindi mo maramdaman kung tumira ka lang ng 3 araw, bakasyon ka lang ng mga 1 linggo, hindi o. Mga 3 buwan ka tumira po para malaman mo. No? Kaya yung mga vlogger ng BBM, makalait sa Davao, ganyan, aka sa Davao, mga mainstream media, talagang Davao ang pinupokus, baha sa Davao, ganyan. Alam mo, sabi ko nga, walang perpekto sa isang lugar. May binabaha, may nasusunog, pero yung mga pagbaha sa nangyayari ngayon, hindi normal. Kasi kung saan yung may baha, andun yung may flood control na ghost. Di ba? Eh, hindi katulad sa Davao, walang ghost project, no? Ngayon, may mga sabing 51 billion insertions yung mga Duterte, eh nasaan? Eh di demanda nyo, kasuhan nyo, kayo nakaupo eh. Di ba pabor sa inyo yun pag Duterte ang kakasuhan? O eh di kasuhan nyo 51 billion insertion kung meron, eh ba't ayaw nyo? Ba't ayaw nyo? Kasi una, wala naman talaga. Pangalawa, kung meron man insertion, madadama yung ibang may insertion. Kaya tahimik lahat, di ba? Yan lang yon. O ngayon, mga 10 ambasador, siniwalat, binunyag po ng isang vlogger na talagang ginawang Malacanang ang Davao, no, ni Baste Duterte at ng mga Duterte mga nakaraan, no, na nakukuha sa pagre-research ang pagkilala sa Davao, hindi yung chismis sa bali-balita lang, hindi ganoon mag-research yung mga yan, yung mga ambasador na yan, may taga-research yan. Alam nila kung ano nangyayari sa totoo sa Davao. Ang pagiging benepisyo ng ang pagiging benepisyo po ng pagdalaw ng isang ambassador sa isang lungsod ay una-una diplomatic relation, no? Tapos posibleng investment. Bakit? Eh kasi tiwala sa iyo yung tao eh. Tiwala sa iyo eh. Yung ambassador eh na doon mag-invest, 'di ba? Maaring maging daan sa business partnership, 'di ba? Investment o economic projects, 'di ba? Ikaw unlad 'yon ng Davao, no? Okay, tourism promotion, di ba? Maaaring makatulong sa pagkilala ng lungsod bilang tourist o investment destination. Di ba? Saka education culture exchange. Di ba? Yan ang pagdalaw ng mga diplomat ba, mga ambasador. Pwede magkaroon ng scholarship, di ba? Libre katulad ng mga tulay. Di ba? Bakit yung tulay na yung dinonate ng China? Galit na galit sila sa China. Magalit kasi, maski naman ang Davao mga tao sa Davao, galit din naman sa China pagdating sa agawan ng teritoryo. Pero pagdating naman sa relation, diplomatic, at mga tourism promotion, education, tourist, trade, huwag ka magalit sa China. Di ba? Ibahin mo yun. Di ba? Yan ang hirap sa inyo kasi. Di ba? Ang ano lang kayo selective lang kayo sa gusto niyo, hindi pala selective. Pag gusto niyo na galit kayo sa isang particular na bagay, gusto mo galit ka na lahat. Di ba? Alam ba, galit ka sa teacher mo. Buong pamilya ng teacher mo, galit ka na. Hindi ganon, di ba? O ano pa? Ano pang benepisyo? Mas mataas na visibility ng city. Di ba? Ito po, papakita po natin. Ayan o. Dinalaw po si Baste ng iba't ibang ambasador at sabi ginawang Malacanang ang Davao. No, ang dami nito. Nako,
nagpunta kaysa kay BBM, sabi, no? Pero hindi naman, may napunta rin naman kay BBM kasi presidente siya. Pero, ang nakaagulat, syempre, Davao ang priority. Parang tila yata, parang kinilalang presidente si Baste, no? No? Yan ang mga tatak Duterte. Hindi, wag kayo maniwala sa kasisiraan ng tao. Doon kayo siya nagawa, di ba? O pero ito bago 'yan, panoorin mo natin tong yung lalaking ito nagsasalita na isang vlogger na taga Davao yata to pero papanoorin natin ha. Anong nangyari? Bakit parang meron ng bagong Malacanang ang Pilipinas? Kasi mga kababayan, almost 10 na po na ambassador or foreign diplomats ang bumibisita na sa Davao City. Ngayong taon lang yan ha, mga kababayan. Kasi mga kababayan, kilala kasi ang Davao City na meron talaga silang maayos na peace and order kumpara sa ibang bayan. Yes, yes. Sasabihin, may peace and order, bakit may nakukuha mga kontrabando? May nahuhuli daw na bulto-bulto mga bawal na gamot. Alam nyo, kaya nga nahuli, ibig sabihin gumagana eh. Ano ba naman kayo? Hindi porket sa isang lugar, halimbawa, dyan sa lugar na yan, sinabi, drug free, marami, puro free, puro ano ba, hindi po porket virus free, ganyan. Hindi mo pwede sinabing drug free na, wala lang gagamit ng bawal na gamot. Hindi po yon. Doon, nasasala ka agad. Di ba? Bagaman may krimen pa rin, hindi maiwasan kasi hindi naman hawak ng mga Duterte utak ng mga tao eh. Malay ba niyang gagawa ng krimen yan? Pero may takot. Di ba? Hindi perpekto. Sabi ko nga, walang perpekto. Sa langit, merong perpekto. Pero sa isang lugar, wala. Pero, nakilala ang Davao sa mahabang panahon sa pamumuno ni Tatay Digong. Hanggang pinagpapatuloy ng mga Duterte ngayon. Hindi sila makapaniwala. Tama, walang issue sa Davao. Pilit nilang hinahanapan. Nakatutok yung balita. Ba sa ibang lugar, ang nakatutok lang Davao. Di ba? Ang Davao binabaha sa maraming kadahilanan. Unang-una, may possible na maraming tubig talaga na bumuhos sabay-sabay. No? Pero nakita naman, wala namang ghost project, nagawa naman tama. No? Ang kaganda naman sa Davao, pag binaha, naagapan kagad ng gobyerno. Sino sabi nyo, nabaha sa Davao si Basti Duterte daw nasa party-party. Alam mo, sa mayor, may obligasyon ng mayor na pag binaha, pupunta ang mayor doon. Hindi niya alam, nasanay sila Baste. Nakita niyo ba si Baste alam mo yung mga ginagawa ng mga mayor pag halimbawa, pag sa isang mayor sa isang lungsod, may ginawa siyang kakaiba, pinopost niya pa. Hindi gano'n si Baste. Hindi gano'n ang mga Duterte. Tahimik ang mga Duterte, kumikilo sa Davao. Pag kumbaga kaharian niya, yung Davao na yan. Hindi sila para, eto binabalita namin, hindi. Ang masama sa Davao, ang masama sa nangyayari sa Davao, hindi binabalita sa mainstream media yung mga nangyayari maganda doon. Ang nababalita lang yung mga pangit. Pangit naman yon. Sabi ko nga, walang perpekto. Kahit sa isang lungsod, pumunta ka, kahit sa ibang bansa, may nangyayaring krimen. May nangyayari kakaiba. Di ba? Ngayon, si Baste hindi mahilig magbalita ng mga ganyan-ganyan. Akala niyo hindi tumutulong si Baste. Tumutulong yan. Mayor yan dyan sa Davao Kayo naman, no? Mga Baste, si Pulong, congressman, no? Yan ang nagkakamali kayo. Yan ay nakikita ng mga ambassador at ibang bansa na kung gaano kaganda ang peace and order sa Davao at mga kakayahan na gagawin dyan ng mga namumuno dyan. Matagal nang gawain niya sa Davao, no? Kaya nakilala ang Davao sa buong mundo, na isa sa mga pinakamaganda sa Pilipinas, no? Na pasyalan, na lahat na pupuntahan. Kasi una sa lahat, pag pupunta ka sa isang lugar, halimbawa, pupunta ka sa isang lugar, umaga lang ba? Hindi. Pumunta ka nga sa isang lugar, halimbawa sa isang lugar, magsabi ka, subukan mo magpamadaling araw doon. Anong naisip mo? Kakaba-kaba ka na. Bakit? Kasi baka yung paligid mo anong mangyari. Sa Davao walang ganun. Safe. Alam mo, Duterte na mumuno, alam mo may bakal na kamay na pwedeng umatol sa'yo. Natatakot sila, di ba? At nasasala yung mga kriminal na gumawa ng kasamaan kasi nagkakaroon sila ng kaisipan na, teka muna, bago kami gumawa ng kasalanan. Kumbaga, nagdadalawang isip o nagtatatlong isip o 10 beses nag-iisip bago sila gumawa ng krimen. Hindi katulad sa iba, dito sa atin, wala na. Kung ano yung mga kriminalidad, yun na yung bumalik na naman dati, katulad ng dati. Diba? Tamo, ang basura ngayon, tambak. First time yan.
Grabe, bakit? Eh, yun ang tatapon ng basura, walang disiplina, walang takot eh. Nung panahon ni Duterte, magtapon ka ng basura, tapos napatunayan ka, kakatakutan eh. Teka, huwag kang magtatapon dyan. Yari ka kasi mga Duterte. Di ba? Saka hindi naglilinis eh. Sila Duterte, di ba? Dolomite, ganyan-ganyan. O ngayon, tagtag ng basura. Di ba? Naalala ko yung isang presidente dati, no? Babanggitin ko lang ha. Sino yung dating presidente na ngayon ay, ngayon, hindi na presidente, syempre, na nagtapon ng basura tapos nagbangka sa tubig tapos inahakot yung mga basura, kunwari publicity na nililinis niya. Parang gano'n ang nangyari, di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, etong dumi, ngayon sa Pilipinas na nakita nyo, dagat ng basura na nga banggit ng balita eh. Ilog ng basura, dagat ng basura. Sa panahon ng Duterte, less yan, tinanggal yan. May nakita ba kayo sa panahon ng Duterte ganyan? Wala. Meron kakaunti. Siyempre, bakit? Eh kasi, disiplinado eh. Kaso nga lang, malas-malasan ng Pangulong Duterte, nag-pandemic. Mahigit at kalahating termino niya napunta lang sa pandemic, sa usapang pandemic, hindi lumalabas yung tao, walang yung pera punta sa pagtutulong, sa ayuda, binibigay sa isa't isa. Doon napunta. Eh yung mga kapaligiran, yung mga nasa paligid ni Duterte, marami na naman tala din siyempre. Di ba? Alam naman natin yan. Sa panahon ni Duterte, sa paligid, yung mga paligid niya, marami na naman tala. Pero yung mismo matanda na si Pangulong Duterte, hindi na naman tala yan. Sabihin ko sa inyo. Di ba? Naubos lang talaga ang termino niya sa pandemic. No? Kaya ngayon, ang Davao, kinikilala, na pagsama-sama yung kaalaman sa Davao, kinikilala ngayon. O, ito, patuloy na natin. Dito sa Pilipinas. Sige nga, banggitin nyo nga sa akin, meron ba kayo nababalitaan na binisita ang isang lugar ng mga foreign diplomats or ambasador ng ibang bansa? Nagbubukod tangi lamang ang Davao City. Yes. Diba? Ibig sabihin, kilala ang Davao City sa peace and order, kilala ang Davao City sa pinakamaayos mamalakad, kilala ang Davao City sa pinakamalinis, diba? At isa sa pinakamayaman na city sa bansang Pilipinas. Yan, no? Tandaan mo, ba't yumaman? Sasabihin mo, dating mayor, sasabihin nila, kasi yung dating mayor, 1970, 19 ganito. Uy, mayor 1980s na, 1980s mayor na ata dyan si Pangulong Duterte, 90s. O sang kahuhugot ng taon para sabihin mo yumaman ng Davao. Kundi dahil sa taon ng pamumuno ng Tatay Digong. Tama? Wala silang kawala eh, kahit anong taon eh. Duterte namuno dyan sa Davao. No? Ang nagpayaman sa Davao, Duterte. Ang nagpaganda dyan, Duterte. Yung peace and order, Duterte. Kaya maganda ang Davao, kilala. Napansin nyo dati, kilala na ang Davao City pero hindi putok ang Duterte. Bakit? Kasi si Tatay Digong ayaw maglagay ng pagmumukha niya doon sa eskwelahan sa mga, di ba usong-usong ngayon sa mga mayor yung pag nagtayo siya ng eskwelahan, ipapangalan yung eskwelahan sa kanya. Di ba kasi nyo, ang laki-laki ng pangalan, donated by mayor, etc. etc. Magpapatayo ng shed, waiting shed, andun yung pangalan ng mayor. Magpapatayo ng upuan doon, andun yung pangalan niya. Pati congressman, andun yung pangalan, pati councilor. May listahan doon ng nakapintura doon sa pader. Ha? Magbibili ng sasakyan, ha? Sasakyan, bibili ng sasakyan. Sasakyan ng service ng gobyerno, nakalagay sa gilid, mayor, ganyan-ganyan. Kasi niyan, sa Davao walang ganyan. Naging ordinaryo na lang dito sa Metro Manila yan eh. Sa ibang parte ng Pilipinas eh. Sa Davao wala niyan. Ayaw ni Duterte na ilagay mo yung pangalan ko. Gusto ko, makilala ako bilang ako, sabi ni Pangulong Duterte. Ayaw ko inilalagay yung pangalan ko sa mga sasakyan. Di ba? Yan tatak Duterte. Hindi nila nakikita yan. Ang nakikita nila yung kasamaan ng Duterte. Di ba? O, di ba? At isa ito sa pinakamalaking area ng buong Mindanao, ang Davao City. Kaya, the best siya for investment. Alam nyo ba kung ano mga bansa ang bumisita sa Davao City? Isa na dito ang China, mga kababayan. O, ito yung mga bumisita sa ano? Ito yung mga bumisita. Japan, European Union, Sweden, China, Australia, India, Germany, Singapore, Denmark, Ireland, China, Ireland. Dami no. Nagpasampu na pala eh. O, at patuloy pa. Di ba sabi ko kasi malaking benepisyo pag dinalaw ka ng mga ambasador. Ayan kasi ang kumbaga tagapagsalita ng isang bansa eh. Bakit hindi Malacanang? Bakit sa Davao?
6 foreign envoy visit Davao early this year, 2026, boosting key sector partnership. O, yan, sasabi ko sa inyo. Hindi lang 6 yan. Envoy visit, foreign envoys naman. Pero yung ambassador, napakarami na po. Di ba? Yung mababait kasi ang mga Duterte. Mababait pero madisiplina. China, Sweden, Ireland, Ukraine. Tapos sisirain nyo. Kaya yung taong bayan tiwala sa mga Duterte. Sabi ko kasi lalabas ka ng gabi. Lalabas ka ng gabi, pupunta ka sa isang lugar. Kakaba, bakit? Teka muna, ano oras na? Huwag kang lumabas diyan, hindi natin lugar 'to. Baka mapano ka. O hindi na nga nagkamali yung isang magulang, lumabas yung anak, hindi na nakabalik. Kinabukasan laman ng balita. 'Di ba? Yan ang nangyayari sa ibang lugar eh. Sa Davao, meron ba niyan? Meron man pa isa-isa, pero bibihira. Baka isang beses sa isang buwan lang. Kasi hindi naman kontrolado ng mga Duterte utak ng tao sa Davao eh. Pero hindi ganoon kadalas. Hindi katulad sa ibang lugar, maya may huldapan, maya may ano. O, di ba? O tamo Cisco Moreno. Okay, Cisco Moreno. Talagang binabantayan niya Maynila. Talagang lahat ng mga huldapan na inaano niya. Ganoon din naman sila eh. Di ba? Hindi sila makapaniwala na ang Davao talaga kinikilala ng ibang bansa. Dahil sa pamumuno. Hindi yan mangyayari kung hindi maayos ang pamumuno ng mga Duterte. At yun ang iniisip ng tao sa buong Pilipinas na sana mangyari ang katulad ng Davao ang Pilipinas. Kaya gusto nila manalo ang mga Duterte sa Pilipinas na mataas ang posisyon. Kaya talo na kayo. Di ba? Oy, pero take note ha, yung mga pinklawa na medyo sumisegue na. Medyo kino-question na nila yung nasa na ang big fish. Wow, ngayon lang kayo nagsalita. Bakit? Nag-uusap-usap na ba kayo para pag-usapan yung flood control issue? Ngayon lang kayo nag-usap after 1 year? Ngayon, ganun ba ang pagmamasid nyo, 1 year? Ano? O ngayon, ano ang mga loyalista? Ha? Sino kakampi nyo ngayon? Kinakalaban na kayo ng mga pinklawan. O ano yung mga loyalista, ha? Bitaw na kayo sa mga sa mga administrasyon. Bibitaw na kayo. Kasi wala na kitatakbuhan eh. Pati mga pinklawan, sasalita na eh. Di ba yung Granada, okay yung ginawa ng Lovely Granada. Pinklawan yun, pero nagsalita na siya tungkol sa flood control issue. Ngayon nagsalita, yeah? Si Jokno. Anong sabi ni Jokno? Nasa ng big fish, ba't ngayon hanggang ngayon wala. Nagsasalita na sila isa-isa. Isa-isa nagsasalita sila. Ang kalaunan, mag-aaway-aaway niyan mga pinklawan pati loyalista. Kaya ang panalo dito, Duterte pa rin. Solomon Islands, Malaysia, Indonesia, mga kababayan. So, anong nangyari sa Malacanang natin dyan sa Luzon? Bakit wala na atang bumibisita sa inyo? Di ba? Ang ibig sabihin lang yan, mas pinagkakatiwalaan ng ibang bansa ang Davao City kumpara sa namumuno talaga sa bansang Pilipinas. Agoy. Alam nyo ba mga kababayan, ito pa naman yung ayaw talaga marinig ni Claire Castro. Nako, babay ta rin nila yan. Ang Davao, ganyan-ganyan Davao. Sinisiraan nila Davao, kasama mga vlogger. Hindi nyo kaya siraan Davao. Sabihin ko sa inyo, ang mga ibang bansa, matatalino, nagre-research yan. At bago mag-research yan, may pinapapuntang tao yan dyan, maaari, o kaya buibisita sila sa Davao, titignan nila yung environment mismo. Nakikita sa gawa, hindi sa salita, ang isang kagandahan sa lugar. Kahit gaano mo sabihin, maganda ang lugar namin, maganda ganito namin, maganda Davao, kung nakikita naman hindi. Bali, wala. Di ba? Yung nakikita yan sa mga ginawa. Alam nyo naman yan sila, pag narinig nila ang Davao City, nanggagalaiti sila, mga kababayan. Di ba? Ramdam nyo naman yun, hindi na pwede nating sabihin dito mga kababayan, baha nga sa Luzon eh. Davao City pa rin ang pinag-uusapan, di ba? Ang kahit anong bagay talaga, kahit anong bagay, sisirain pag maganda. Tatandaan mo yan. Kahit mo sa isang bulaklak, kung ano yung pinakamaganda, yun ang pipitasin. Tandaan mo yan. Yung pinakapangit, di papansinin. Yung pinakamagandang bulaklak, yun ang pipitasin. Andaan mo. Ganon din sa Davao. Yung magandang lugar yung maayos, yun ang pag-iinitan para masira yung kawawa naman yung mga taga Davao. Ang dami. Pinakamalaking city yan sa Pilipinas, alam ko eh. Kawawa naman yung mga taga Davao. Sisiraan nyo. Kasi yung mga namumuno ayaw nyo.
Di ba? Ang nakakahiya, wala kayo sa Davao, na nandito kayo sa Metro Manila, sinisiraan nyo ang Davao. Hindi pa naman kayo nakapunta ng Davao. Yun ang masaklap. May mga tao nakikisawsaw, na hindi pa naman nakapunta sa Davao, nakibalita lang. Di ba? Pumunta ka sa Davao para malaman mo. Tumira ka doon ng 3 buwan. Baha sa La Union, sa Baguio, sa Cebu. Pero Davao City pa rin ang sikat. Grabe, no? Muli po, I just want to congratulate po ang atin pong pinakamagiting na si Baste at si Pulong sa pamumuno po sa Davao City. Mabuhay kayo mga sir, na it's a big privilege na makita bilang isang taga Mindanao or Bisaya na pinagmamalaki ng ibang bansa ang Davao City. No, nakakatuwa lang isipin na meron tayong ganitong klaseng leader sa Pilipinas na kahit unti-unti kayong binabagsak, ay hindi pala unti-unti, binabagsak talaga kayo lagi ng administrasyon. Binabagsak ang mga Duterte, diadamay ang Davao. Oo, para lang sa kanila. Wala, hindi nyo kayang bagsakan Davao. Bakit? Kayo, sa Metro Manila, pilit yung binabagsakan Davao, pero bumabay sa inyong baha dito sa Maynilaan, sa iba't ibang parte ng bansa. Di ba? Kagagawa ng mga politikong kurakot yan. Huwag nyo ibayin nyo ang Davao. At hindi lang yun mga loyalistang bayaran, mga vlogger na bayaran para lang ibagsak ang Davao City. Pero nakikita nyo naman sa kanilang pamumuhay doon sa Davao City. Nakikita nyo kung gaano kahigpit doon ang namumuno. Di ba? Nilindol ang Gensan kasama ang Davao City, pero ang pinakamalaking may damage ang Gensan. No? Hindi dapat ikatuwa yon. Dahil marami pong nawala ng buhay, marami pong nasaktan, marami pong nawala ng tirahan po. Pero I just want to clarify na ang Davao City ay pinakaligtas at pinakastrikto magpatupad ng batas. Building permit pa nga daw, grabe daw talaga yan kahigpit ang Davao City. Oo, mahigpit talaga lahat. Yung sa pagpapagalang nga ng aso, di ba, sa parang Tatay Digong, mahigpit na eh. O ikaw, di ba sa lugar nyo, may mga galagalang aso? Sa Davao, may mga gala din, pero mahigpit. Iba kasi yung nagpapatupad talaga ng totohanan. Tandaan nyo yan. Hindi katulad sa iba, di ba? Well, kita naman mga kababayan. 'Di ba? Nagbunga din naman lahat at ipinagmamalaki si Pulong Duterte pati si Baste sa paghihigpit nila sa pagkuha Sino ba dating mayor? Di ba si Sara? Oh, kaya nga talaga sabi ko sa iyo, Duterte talaga. Iba talaga ang Duterte sa isang lugar, no? Talaga pag ginawang presidente ang Duterte sa Pilipinas, gaganda ang Pilipinas. Natapat lang si Tatay Digong sa pandemic. Tandaan niyo yan. Kung hindi tapat si Tatay Digong, maganda na ang Pilipinas. Ubus na lahat ng kurakot. mga business permit. Alam mo, nasan yung kurakot ngayon? Dalawa lang. Pag ang Tatay Digong, nakaupo pa rin. Ha? Nasa sementeryo o kaya nasa ibang bansa. Para po, building permit, business permit mga kababayan, para mas matibay yung gusali na itatayo talaga, yung building na itatayo, yung property na itatayo para iwas ito aksidente sa panahon ng kalamidad. 'Di ba? So mabuhay po ang O bakit niya ba bagsak sila, rating nila bagsak? Mas mataas pa rin Davao. Bakit? Number 1, alam mo wala nang iba, yung flood control issue, grabe ng pagkatakip ninyo. Tama si Ka Eric Celis sa sinabi niya. Davao. Diyos ko po, mga kababayan, huwag nyo naman itag si Claire Castro kasi maiinis yun. Pakinggan nyo si Ka Eric Celis. Itong panibago na namang atake ng Kung bakit bagsak kayo at ang Davao ay number 1. gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. sa mga kritiko at democratic opposition sa ating bansa, no? Na unang inilabas ng ombudsman sa kanilang pahayag na subject na for preliminary investigation for case build-up si Senator Loren Legarda at pati ang kanyang anak na si Congressman Leandro Libeste at ang chairman o pinuno ng Partido PDP Laban na si dating Secretary Alcuzi ng Department of Energy. Lahat kasi nakikita ng ibang bansa at ng mga tao na sa Pilipinas, pinag-iinitan nyo yung lahat ng kalaban nyo, pinakukulong nyo. Sabi ko nga sa inyo sila Bato de la Rosa, maraming bumoto. Kay Marcoleta, maraming bumoto. Kay Kibuloy, maraming taga-suporta.
sa mga kay Ligarda, lalo Ligarda, maraming taga-suporta, pati kay Libiste. Ito po ay Alam na si Libiste matulungin. Pero pinakukulong nyo lahat sila. Sa tingin nyo, hindi magagalit yung taong bayan sa inyo? Hindi magagalit yung mga bumoto sa mga yon? Katulad ko, kamukha ko, si Marcoleta, binoto ko. Sa tingin nyo, hindi ako galit sa inyo? Sa ginawa nyo kay Marcoleta? Sipin nyo na lang yun. Ha? Lalo pa kayo ibang tao. Nakitang-kita na ginagawa nyo. Diba, hindi galit sa inyo? Kaya maraming galit sa kanila ngayon eh. Oh, yung taas, maraming galit sa kanila. may kaugnayan sa di umano anomalya patungkol sa energy contract on solar or renewable energy project na nagkakahalaga ng 10 billion pesos. And according to the press release na isinagawa ng NBI, ng Ombudsman, mga kababayan, ang pagkakasangkot di umano ni Senator Loren Legarda at ng anak niyang si Congressman Leandro Libeste at nila Alcuzi ay nakipagsabwatan sila nung panahon daw ni Pangulong Duterte para ang gobyerno ay malulugi dito sa 10 billion pesos na sinasabi nilang energy contract for renewable energy source from solar energy. Alam naman natin kung ano po talaga ang intensyon, saan ito patutungo, anong direksyon, at bakit ito ginagawa. Una, hindi nga maimbestigahan at makausad ang totoong investigasyon at pagpa-file ng kaso sa mga nasasangkot, mga mastermind at mga tauhan nila sa sindikato ng 1.9 trillion pesos na flood control scam na pinangunahan nila Marcos Jr., nila Martin Romualdez, pati po ang anak ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos at marami pang mga kasabwat nila. Kaya para ito ay tabunan at mailihis po ang atensyon ng tao at nang sa ganon, magkaroon ng paralyzing effect and pangdidisturbo, tinarget na nila through the ombudsman na abusado at garapalan kung mga abuso. Yan sabi ko sa inyo, garapalan nangyayari ngayon. Kaya in taong bayan, disgusto sa inyo, ayaw na sa inyo ng taong bayan, galit na sa inyo. Tingnan mo, lahat ng kausap nyo, bihira yung BBM, bihira Lenny, laging Duterte. Kahit saan ako, kahit pag sumasakay ako minsan tricycle dyan sa bayan, pag nagtatanong, ang hirap ng buhay, saka delikado, bakit sabi ko, ba't mahirap ang buhay? Manong, sabi ko, ng mga tricycle driver, kasi, nabiyahe kami hanggang alas 8 ng gabi lang. Bakit? Delikado na pag madaling araw. Yung mga paggabi na, alas 10 hanggang alas 11. Kasi minsan ang pasahero, malakas naman talaga, mga bandang mag-aalas 10. Kasi uwian yan malakas yan. Minsan tumitigil na yung magpasada yung mga yung mga rider, pati yung mga tricycle driver, mga jeep, kasi delikado sa daan pag gabi na. Andyan na yung mga, hindi, kasi sabi nga ng matatanda, pag alas 11 ng gabi, hindi na sa'yo ang kalsada. Pag ang isang tao, sabi niya, di ba, pag ang isang babae, maliban sa trabaho, pag ang isang babae inabot ng alas 11 sa gabi, o ang isang tao, hindi lang babae, hindi na maganda sa paningin. Lalo pag babae. Kasi ang alas 11 ng gabi, hindi na pa sa'yo yan. Maloko ka na pag alas 11 inabot ka. Yan ang pinaka ng disiplina sa lahat. Ngayon, sa panahon ngayon, takot na yung mga jeepney pati yung mga rider pag magpagabi na. Nalulugi sila, yung tricycle driver nalulugi sa kita nila. Konti lang inaabot ng kita nila kasi nga humihinto sila sa pasada paggabi na kasi nga takot sila Walang pangil yung batas Di ho ba? Walang kinakatakutan yung mga kriminal kung makulong ako, mahuli ako, makakalaya din naman ako Yun ang katwiran nila 6 months lang, laya na minsan Minsan nakakahuli lang ngayon, sa pangatlong linggo, laya na Hindi naman kasi available naman talaga ang ang pang-hold up di bang hold up kayo namang hold up? Di ho ba? Yun ang pangit. Dapat, walang takot Hindi mo pwedeng baguhin yung batas na maging non-bailable na ang pagiging mag-hold up. Maliban lang kung ginurgur mo, murder yon, non-bailable yon. Pero kung halimbawa, mandugas ka lang, mang-hold up ka lang, mang-snatch ka lang, nakakawala pa rin Diba? Kung kay Duterte,
Wala nang kawala kay Duterte. Sementeryo. Ang kapangyarihan itong si Boying Rimulya para ang mga democratic opposition at mga personalidad na nagpapatuloy na maging kritiko at nagsisiwalat laban sa gobyerno at katiwalian at mga abuso na nagaganap, pagnanakaw at pandarambong sa gobyerno ay lulumpuin nila at mapaparalisa. Yan ang unang purpose. Kaya naman po inuna talaga na may pakulong si Senator Jinggoy Estrada. Ayan, dyan sila magaling sa papapakulong. Pero ipakulong yung mga kawatan, ayaw nilang gawin. Sumunod na pinakulong si Senator Rodante Marcoleta and then si former Congressman Mike Defensor. One thing is common on them. Tinututulan nila ang pagpapatigil sa Senate Blue Ribbon Committee investigation and consistently Ayan, sa tingin mo, yung pagpapatigil ng Blue Ribbon hearing, sa tingin nyo, hindi alam ng ibang bansa yan? Hindi alam ng mga ambasador yan? Tingin nyo, hindi alam ng ambasador? Alam nila yan. Tayo nga, minsan, pag may mga issue sa ibang bansa, mga kasulong-sulungan, alam pa rin natin eh. Kasi marunong tayo mag-research. Napapanood natin sa internet yung balita sa ibang bansa. Di ba? Oh. Pero papiyaw muna tayo. Ayan, oh. Dito muna tayo kay ano. Ayan, oh. Dami, oh. Mga taga Davao, oh. Japan, Davao, ties strengthened. Japan lawmaker returns to Davao City. Mayroon ng bagong Malacanang ang Pilipinas ay ang nasa Davao. Bakit marami ambasador na pumunta sa Davao? Diba? Dami, oh. Oh. Ilang ambasador to? Ito, may napuntang ambasador kay BBM. Meron naman talaga. Nakikita nyo ba? Meron talaga, syempre, presidente. Walang problema. Pero syempre, iba yung madalas na puntahan. Diba? Sinasadya talaga. Oh, ayan, oh. Ang lupit. German ambassador, nakipagkita kay Mayor Baste. O, yun. Ayan, o, kitang-kita niya naman, o. O, ambassador ng Ireland, binisita si Mayor Baste. Dami. Ito naman, ambassador, anong ambassador to? Bakit diretso sa Davao City, o? O, Japan, China, Ukraine. Ilan to? Ilang ambassador to dumalo dito? Bilangin yan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, pero dito, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ambassador to. Diba? Hindi ko alam kung ambassador yung iba. Pero, kita mo naman, diba? Yan na siya sabi ko sa inyo, mga kababayan. Diba? No. Salita sila at naninindigan laban sa katiwalian at mga pandarambong na issue na kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Number 2 ay ganon din po ang nangyari ngayon sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Hinaharas din po siya, hinahanapan siya ng butas at kung anong-anong aligasyon at anomalya. Kaya wala na, 2 years na lang si Bonget. Hindi na makakabawi sa kahihiyan nangyari, sa tiwala ng tao. Wala na, pabagsak na yan. Diyan sa Taguig City, ginamit pa ang kapatid niya na si dating Mayor Lino Cayetano na mayroon silang political intramurals within the family. At yun nga malungkot dahil sa politikang maruming laro ni Marcos at ng mga tauhan niya, mas lalo pang sumisidi ang banggaan sa politika sa loob ng pamilya nila, Senator Alan Peter Cayetano. Obvious naman, di ba? Na ginagamit ito para takutin at the same time ay maparalisa ang advocacy ni Senator Alan Peter Cayetano at ma-isolate siya sa loob ng Senado at maximum maipapakulong din siya through frame-up cases. The way itong abusado at talagang nagwe-weaponize ng batas at mga institusyon ng gobyerno na ginagawa ni Marcos ay gagawin din nila. Ang ginawa nila kay Senator Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor, kay Senator Jinggoy Estrada, at ngayon kay Senator Alan Peter Cayetano, and now, kahapon, si Senator Loren Legarda and Congressman Leandro Libeste. Yan. Okay, maraming po kayo salamat kay Eric Celis, no? At sa iba pa natin na yung sa vlogger na yon na hinayag yung Davao kung bakit pinupuntahan ng Davao lagi. No? Nakahihiyan to. Auntie Claire, ano masasabi mo dito? Ba't ayaw mo balita to?
Ito ba ay fake news na naman? Di ba? Okay, isang makabuluhan talakayan naman ang aking sinerbisyo sa inyo at komentaryong punong-puno ng kaalaman at karunungan. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.